Shalom, shalom, blessed Philippines. Shalom, Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat ng anointed, blessed, at tunay na pinagpala ng ating Ama sa kanyang kaharian. Palakpakan nga natin ng malakas ng Lord. Excited tayong lahat. Go, 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 go. Woo! Kasama natin ang Diyos. Welcome to our Abba Father. Every Thursday, medyo na paaga lang tayo ngayon kasi meron mamaya after dito ay nakakommit tayo sa National Worship and Prayer gathering ng GHMT at mamaya po maislat tayo doon para mag-lead ng worship. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya at kadakilaan. Purihin ang Diyos mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Pag-iingat niya ay sumati ng presensya niya ay nauna sa atin at nahayag sa buhay natin inside and outside. Amen. Hallelujah. Kayo po ay mag-comment sa sa section comment natin upang malaman namin kung clear po ang aming boses. Naririnig niyo ako. Tunay na ang Panginoon ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti! Noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Ulitin ko ulit. Grabe, isa pa. Ang Diyos ay mabuti! Mabuti ang Diyos! Noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Glory to your name. Kay buti-buti mo, Panginoon. Gusto kong awitin nga natin awit na yun, sir. Hallelujah. Brother, sige, sasasi mo na, sasasi. Yan yung... Kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, everybody sing. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Minsan pa, sabay-sabay. Kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, everybody. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Isigaw nga natin sabay-sabay. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos sa akin. Sabay-sabay. Mamahal. Isigaw nga natin minsan pa, come on. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Woo! Hallelujah! Napakabuti mo, Ama. Sa lahat ng oras, sa bawat panahon, sa bawat araw, purihin ang iyong na pangalan, aming Ama, our source and our sustainer. Luwalhatiin ka. Glory to your name, O God. Sabay-sabay natin isigaw ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Come on. Here we go. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Minsan pa, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa
amin nagmamahal. May mga time or kadalasan, inaalaw ni Lord yung mga parang ayaw natin na mangyari. You know why? You know why? Para lumabas ang iyong potential, ang ability, at upang lalo tayo magtiwala kay Lord. Alam mo kung meron mang gustong i-test ang Lord sa buhay natin, may dalawang bagay. Your faithfulness, your faith, and your character. Tandaan nyo, kung meron mang gustong ayusin si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin ay ating mga pag-uugali. Hallelujah. Paano ka mag-react sa lahat ng bagay na mga ayaw mong makita, ayaw mong marinig, ayaw mo yung tao, ayaw mo yung amoy, ayaw mo yung mga pangyayari. But kapag tayo po ay talagang umiibig sa Diyos at nag-abide sa Kanyang salita, all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Lagi niyong tatandaan, we are more than a conqueror through Him that love us. So sa lahat ng mga kapatid namin na naka-tune in, naka-connect, I declare dominion spirit sa buhay mo. We are created to rule, to dominate every circumstances. Now listen very carefully. Alam niyo ba ibig sabihin ng word na dominion? The power to control the circumstances and situations sa buhay mo. Bakit to? Kasi you are created to rule. Hindi tayo ang irurule ng mundo. Kaya po, ang isa sa mga gusto kong ibato ngayon is yung labanan ng kultura ng kaharian at labanan ng kultura ng kaharian ng kadiliman. Di ba? Ang kultura ng kaharian ay makikita, ng kadiliman ay mababasa nyo sa Galatians chapter 5 verse 19. Sabing gano'n, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies. Yan ang inveighing, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things, yung mga gumagawa ng mga bagay nito, shall not inherit the kingdom of God. Alam nyo, yes, ang grace ni Lord ay malawak. Kahit gaano ka kaduming tao, rapist ka, addict ka, killer ka, ang biyaya ng Diyos ay para sa'yo upang ikaw ay makapanumbalik sa Diyos. Pero hindi po nagtatapos doon. Unang step pa lang yan. Ang kaharian mismo ang nag-provide ng biyaya upang ikaw ay makaabot at muling, upang ikaw ay abutin ng Diyos at muling makapanumbalik sa Ama mo sa langit. That's why Jesus is the way, but the Father is your destiny. Hallelujah. But the fruit of the Spirit, yun yung gawa ng kingdom of darkness. That's why, anong ginawa ng Panginoon? Meron nga nagtanong, sabing ganon, ang nagligtas ba sa atin ang dugo ni Kristo? Ang nagligtas sa atin ay wala ba kundi ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos through Christ our Lord Jesus. Hallelujah. At ang dugo ay kailangan natin upang sa gayon ay mabayaran ang ating mga kasalanan, malinis tayo sa lahat ng karumihan and wickedness sa ating mga buhay upang i-prepare ang pagbabalik ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Yung fullness ng kingdom ay by the power of the Holy Spirit. Hindi natin kaya, hanggat hindi nagte-take over ng Holy Spirit sa buhay natin, hindi po natin kayang mamuhay ng buhay ng kultura ng kaharian. Halimbawa, sabi ng Panginoon, maliban na kayo tumulad sa isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi mo may adapt, hindi mo kayang ipamuhay ang kaharian ng Diyos kapag tayo ay mayayabang. Tayo ay mga punong-puno ng mga kayabangan, pride, at lahat ng klase ng mga bagay na hindi po kultura ng kaharian. Ang kaharian ay isang kaharian na seloso. Ang Diyos natin ay a jealous God. Gusto niya kanya ka lang. Gusto ng hari kanya ka lang. Kasi alam niya na safe ka sa Kanya, secured ka sa Kanya, safety ka sa Kanya, provided ka sa Kanya. Sa iba, maikakapahamak mo. Kaya po napakalaga na maintindihan natin ang mensahe ng kahariang ito. Kaya po, sabi ng, itong dalawang ito ay magka-konflikto, magkalaban. So ang kalaban ng Diyos ay kalaban din dapat natin. But praise God, sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit, yan na, is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Meekness, yung matindi ho yan. Hallelujah, kababaan loob. Temperance, against such there is no law.
Kasi kapag nag-take over ng Holy Spirit sa atin, yung buhay ng Diyos, yung Diyos mismo sa buhay natin, hindi mo pipiliting mabuhay, hindi mo pipiliting magpakabait, sir. Hindi ka magpapakabait. Kasi, ano yan it flows naturally kasi magiging kultura mo. Pag sinabing kultura, hindi mo pipilitin maging ikaw. Kasi ibabalik ka doon sa totoo mong ikaw, totoo mong design, totoo mong identity, totoo mong destiny, totoo mong ugali. Kasi kaya nga, fruit of the Holy Spirit, hindi pwedeng mawala ang isa dyan. Yan ay siyam pero naiisa na dapat na mahayag at makita sa buhay natin. Amen po ba? So napakalaga. Kaya ang labanan ngayon is the world system versus the kingdom system, kingdom of God system. At wag ho tayo ang magbibigay ng dapat ng standard. Hindi ang mundo magbibigay ng standard sa church or sa mga taga-kaharian. Tayo ang dapat na maglagay ng standard, ang standard ng kaharian. That's why meron akong pinost, do not compromise the principle and standard of the kingdom of God sa religious views or worldly views. Mahalaga po ito, lalo na habang ating ginagampanan ang tungkulin natin sa Panginoon ay nalalapit ang pagbabalik ng ating hari. Amen? Preparing the way of the King. So that's why the bride of Christ ay lalo niyang pinagaganda, binibihisan, ina-adorn niya ng kanyang robe of righteousness, holiness, and righteousness upang sa pagbabalik niya, napakagandang eklesiya. Isang eklesiya na palaban at hindi eklesyang pasaway. Yan po ang pakakasalan ng Panginoon. That's why, di ba sabi ko sa inyo, in conclusion, huwag na natin pagpaligoy-liguyin pa, ang makakasama ni Lord sa kasalan is they that are with Him are called, chosen, and faithful. Revelation chapter 17, verse 14. Hallelujah. Purihin ng Ama sa gabing ito at dalangin ko sa bawat isa sa inyo na yung puso ng Diyos ay kunin natin, ang puso ni Kristo, ang desire ng Holy Spirit, ang desire ng paghahari ng Diyos sa buhay natin. Yun ang ating desire. Kaya merong isang thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, from kingdom to kingdom, from glory to glory, from eternity to eternity, we are seated in Christ in heavenly places. So yung desire ng hari, yun ang desire natin. Yung desire ni Jesus, yun ang desire natin. Yung desire ng Holy Spirit, wala na tayong desire sa mundong ito, kundi, di ba merong ang kanta, you are my desire. Paano? Iyan mo nga yun, sir? sa E. Hallelujah. Hura basyara bakandalade. You are my desire. You're all I need. You're all I need. I worship you in spirit, Father. I worship you in truth. You are my desire. This is our prayer tonight, Lord. You are my desire. You're all I need. I worship you in spirit. I worship you in truth. Here we go. Let your kingdom come, let your will be done. Let your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven. Say it again. You are my desire. You are my desire. You're all I need. You're all I need. I worship you in spirit. I worship you in truth. You are my desire, Lord. You are my desire. You're all I need. I worship you in spirit. I worship you in truth.
worship you in truth. Here we go. Father in heaven. Father in heaven, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Father in heaven, Father in heaven, let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your will be done on earth as it is in heaven. This is our desire tonight, O God. Wala kaming ibang desire kundi ikaw, ang mensahe mo, ang karakter mo, ang pagkapanginoon mo sa aming mga buhay, ang katuwiran mo. Wala kaming ninanasa, O Diyos, kundi laging gawin ang kalooban mo, Ama. Sa lahat na mga nakikinig, sa lahat, O Diyos, sa mga nakakonek at nakatune in, na I-declare kingdom blessing and favor. More of you in our lives. More kingdom blessing and favor. More of your understanding of about the kingdom, and more about wisdom about your kingdom, O God. At higit sa lahat, Panginoon, yung application ng kaharian mo sa aming mga buhay. Salamat po. God bless the Philippines mula Luzon, Visayas, Mindanao. At pinagpapala namin na aming bansa. Tunay na ang bansang ito ay isang bansa na pinagpala mo. The Philippines is a kingdom worshiping and praying nation filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, and mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God our Father. Hallelujah. Salamat po. Glory to your name, O Lord Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tatawagin ko si Pastor Gilbert at awitan tayo ng God Will Heal You. 2,000 years ago, makinig kami again. May sakit o wala, magpupuri ako sa Panginoon. As long as I live, hanggat ako'y may hininga, pupurihin ko ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pastor Gilbert, go ahead. Shalom. Good evening, everybody. Amen. God is good. Amen? Amen. He is the God that healeth thee. The Bible says, for He heals the brokenhearted and bind up our wounds. Amen? Kung nasaktan man tayo sa past, no? Sa mga brokenhearted, God is saying, forget the former things. I will do new things. Amen? And He will heal you. And God will heal you everywhere you hurt. Hallelujah. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today. God will touch you everywhere you hurt. He will mend your broken heart. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today. And God will touch you everywhere you hurt. He will mend your broken heart. Come to Him.
Come to Him. He is waiting for you. Come to Him. Come to Him. He is waiting for you. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today, and God will touch you everywhere you hurt. He will mend your broken heart. Come to Him. Come to Him. He is waiting for you. Come to Him. Come to Him. He is waiting for you. Come to Him. Come to Him. He is waiting for you right now. Come to Him. Come to Him. He is waiting for you. God will heal you everywhere you hurt. Just draw near to Him today, and God will touch you just where you hurt. He will mend your broken heart. He will mend your broken heart. I said He will mend. He will mend your broken heart. He will heal you right now. Oh, just turn to Him. Ang sino man na may sakit at karamdaman, tayo po'y mananalangin, at sino po man nasaktan. And I believe God will heal you everywhere you hurt. Come on, let us pray. Father in heaven, right now, Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Lord, batid niyo po ang lahat na nanonood, Panginoon. Lord, continue to minister unto them, Lord, right now. You said in your words, so God, by your stripes we are healed, O God. Let your healing flow, O God, right now.
Hallelujah. Ang masakit at karamdaman, Panginoon, we rebuke right now in Jesus' mighty name. And by your stripes, Lord, lahat ng sakit at karamdaman, even, Lord, sa mga puso, Panginoon, na nasugatan, Lord, let your healing flow, Lord. You said in your words, O God, hallelujah, na sa pamamagitan, Panginoon, Lord, that you heal the brokenhearted and bind up our wounds, O God. Thank you for your healing, O God. Right now, Lord Jesus, let your healing flow in Jesus' mighty name. Amen, amen. And I just declare, Father God, mayroong mga broken family, broken relationship, I declare restoration. I declare kingdom restoration. Hanggat ang kaharian ay hindi po nare-restore ang mga tao, mabubuhay sila sa greatest tragedy in life. Living outside the kingdom of God is the greatest tragedy in life. Hallelujah. Panginoon, alam namin na the ultimate solution ay walang iba kundi ang iyong kaharian. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Dakila ka. Gusto kong bumati muna po sa inyo lahat bago tayo magpatuloy at gusto kong i-share sa inyo yung... Okay. Hallelujah. Umpisahan ko po. Mag-comment po ulit kayo upang gusto ko lang makabati ang inyong mga pangalan. Na-encourage kami kapag kayo po ay nakakonect at nakikita namin po sa live ng Abba Father. I decree and I declare more kingdom blessing and favor kay Maribel Wahingon, Maria Teresa Manuel Granadil, Maribel Wahingon, Adelfa Kasahay, Asido, Shalom, God bless you more, Pastor Luis, God bless the Philippines, Holder Dominion Holder, Alex, okay, si Princess Santo Domingo, okay, happy birthday, Princess, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, and a happy new year. Okay. So, Maria Teresa, good evening po sa lahat. Maribel Wahingon, ang dami nitong gusto niyang ma-connect. Linlin Risa, kay Mateo, Medi Wahingon, Loberando, Ivan Vance, at Orkin Marika Wahingon. Ang dami. God bless Wahingon family. Sister Nabet, God bless. Magandang gabi. Hello and good evening everyone. Shalom. Delia Baldomaro, ang aking minamahal na asawa. Nothing is impossible with God. Sino pa to? Dexter Yu. Sino yung Dexter Yu? Sino to, no? Taga-Kalbayog to, no? Kyun Zamora. Shalom po. Isa, live tayo sa tabi mo. Alma Renz, Ivan Dakay. Shalom from Abu Dhabi. God bless. UAE. Lahat ng mga OFW sa UAE ay, Lord, ingatan mo at pagpalain at protectionan sa lahat ng klase ng sakit karamdaman. Shalom po, Pastor Luis Boy Baldomaro ni Ferdy Alano. Nins Ramos, shalom. Cherry Anorico Tumaka, shalom. Delia Baldomaro, yan, nakapag-ano na po yan kanina ang aking asawa. Maria Teresa, ganun din po si Tere. Princess Domingo, Pastor Joshua, nothing is impossible with God. Alam nyo, tayong mga nabubuhay sa pananampalataya ay nabubuhay sa mga bagay na imposible. Paano mangyayari mga bagay na imposible? Yung mga bagay na hindi nakikita, dapat nakikita ng ating mga matang spiritual. So tayo po ang the just shall live by faith. Itong mga nabubuhay sa pananampalataya, they are living in a supernatural living. Amen? Amen. Mag-amen po kayo. Virginia Rondina Peñalosa, shalom. Okay. Jessel Rabi Ibanez. Shalom. From Cavite. Jessel. Carms Reyes. Shalom po, Pastor Luis and Company. Ruther. Brother Ruther. Missionary Ruther. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Lulu di maunahan. Noon, ngayon at magpakailanman. Caroline Mangalit. Joanne Cheryl Lesitibo. God bless, Joanne. Carms Reyes. God bless. At kayo naka-recover na ng kalakasan sa inyong sambahayan. Anita Lopez. Kay buti ng Diyos sa akin namin. Hallelujah. Okay. Wow. Tessie Tizon Bihila. Hi, Ate Tess. God bless. God bless Bihila family. I will declare kingdom takeover. Annalisa Amante Alipar. Yan po si Annalisa. Vivian Beng Nicolas. Ang Diyos ay mabuti. Caroline Mangali. Kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Malu ba na, guys? Si Sir Malu. Good evening. Shalom. Sa lahat ng mga taga-Kalbayog City. And I declare Kalbayog City is for Christ. Hallelujah. Amen. Maglakasan nyo, amen. Amen. At dito ay ang mga hari ay nabubuhay sa deklarasyon. Siyang hari ng mga hari. Kung ang hari ay nagdeklara,
ino-honor niya ang kanyang salita, ganun din po ang ating mga bibig. That's why life and death are in the power of the tongue. Amen. Daisy Mangkukang, God bless po. Shalom. Ferdi Alano, amen. Unshakable faith. Virginia. Okay, nabanggit ko na yan. Josie Di Arca, kay buti-buti mo, Panginoon. Jun Padua Antonio, God bless, dakilang Diyos at Panginoon. Josie Di Arca, God bless. Joel Alano, God bless. Mga Alano family, Ferdi Alano. Annalisa, okay. Jesse Iro, Holder Dominion. Yan si Alex yan. Merlin Lorinaria, God bless po, Merlin. Ferdi Alano, okay. At mamaya yung iba ay susubukan natin mabati huli. No? Okay. So this time, kakantayin natin yung Hallelujah. Ano ba yung tono natin na yun? Alam niyo ba yun? Bigyan mga ako ng key. Flow lang po tayo dito. Sabayin niyo ako Itaas ang pangalan ng Panginoon. Here we go! Hallelujah. 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 Say it again. Hallelujah. Come on, sigaw natin. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa. Hallelujah. Hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Everybody sing hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. You reign forever and ever, Lord. Hallelujah. Woo! Hallelujah! Lahat ng mga kamay. Here we go. You are the Alpha and Omega. You are the beginning and the end. From everlasting to everlasting,
You are the Alpha and Omega. You are the beginning and the end. From everlasting to everlasting, you are God. You are the great I am. Here we go. You reign in majesty. You reign in glory. You reign in power. Jesus Christ, our Lord and King. You reign. You are the King of Kings and Lord of Lords. Who was, who is, and is to come. You are the Christ, the Messiah. Your kingdom shall never end. Here we go. Come on. You reign in majesty. You reign in glory. You reign in power. Jesus Christ, our Lord and King. You reign. Shout it out. Everybody sing. You reign. You reign in majesty. You reign in glory. You reign in power. Jesus Christ, King. You reign. Come on, CJ. Grabe ka, Lord. Sabay-sabay, ha? You reign in majesty. You reign in majesty. You reign in glory. You reign in power. Jesus Christ, our Lord and King. Shout it out. You reign. Come on, give the Lord a shout of praise. Hallelujah. Glory, glory, glory. Tutuloy ko po yung kasi Revelation chapter 11 verse 15, and the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. So, na-share ko sa inyo yung 4 na figure, pero 2 pa lang na-share ko sa inyo. Yung madilim na mapa ng Pilipinas na kumalat, sumabog, at nagsilbing DH, nag-form ng DH, ang ibig sabihin is domestic helper, ng ibig sabihin, ang Pilipinas as a nation, as a country, ay tinawag na fatherless nation. Maging sa church, tinawag tayong fatherless church. Supposed to be hindi tayo fatherless kasi may tatay tayo. But the problem is, because of our ignorance about the kingdom of God, hindi natin na-preach ang kaharian na pinrich ni Jesus Christ. That's why ganun tayo ka-ignorante. Di ba? Huwag tayong masasatan pagka sinabi kong ignorance about the kingdom of God is ignorance about the will of God. Ignorance about the kingdom of God is ignorance about God. Hanggat wala ka sa isang kaharian,
Illustration, hanggat wala ka sa isang kaharian, hindi mo makikilala ang isang hari. Wala kang personal na relasyon sa kanya. So, dapat to talagang maka-enter ka muna, to see muna, ma-experience mo yung born again experience. Sa process na ito, isang proseso na hindi basta-basta. Isang kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ng salita ng Diyos, kapangyarihan ng dugo ni Kristo, kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang siyang kikilos at bubuhay sa panloob mo na pagkatao upang ito ay iyong maranasan, ang born in the Spirit, born of God, born in the kingdom of God. Siya po ang nagpapanganak sa Espiritu na yan at bumubuhay, nagkikwiken sa Spirit natin. Kaya sabi ng John 1:13, sa John 1:13, di ba? Ipinanganak hindi ng kalooban ng Ama, ng dugo o sino paman, kundi kalooban ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos is birthright natin na kapag ang Diyos po ang nag-approve kung ikaw ay magiging papanganak at maging kingdom citizen at ikaw ay maging anak ng Diyos. At pagkatapos hindi nagtatapos sa understanding lamang ng kaharian, but to enter the kingdom of God. To enter means to experience kingdom of God on earth. Hindi mo kinakailangang mamatay para malaman mo at makita mo at maranasan mo ang langit. Dito pa lang sa lupa, pwede mo nang maranasan ang kaharian ng Diyos. Where in fact, the King of heaven and earth ay nasa puso mo, Christ, the King, Christ in us, the hope of glory. Hallelujah. Kung maintindihan mo lang ito, naku kapatid, talaga ang sarap mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay iyong proteksyon. Ang karakter mo is your protection. Ang iyong calling is your protection. Your obedience is your protection. Your submission is your protection. Hallelujah. But kapag hindi na po tayo nagsasubmit sa salita ng hari, kapag hindi na tayo sumusunod sa hari, you are endangered. That's why dalawang kultura ang nag-aaway ngayon. Kultura ng kaharian ng Diyos at kultura ng kaharian ng kadiliman. Binanggit ko yan kanina. Mula nung pumagsak si Eva at si Adan, ang nature ngayon ng tao ay nature ng world system, ng sistema ng demonyo. But praise God, nung dumating si Jesus, hallelujah, dala-dala niya ang kaharian, dala niya ang gobyerno. Gusto niya ng gobyernong ito ay maging gobyerno nating muli at ipanganak tayo sa gobyernong ito through the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Kaya po magkakaroon ka ng bagong gobyerno, ng isang, bumalik ka sa dati mong gobyerno at magkakaroon ka ng isang bagong puso, bagong kaisipan, mind of Christ, mind of the Holy Spirit, matatransform ang iyong buhay at ano man pangyayari ay hindi mo na ikakatakutan. Because binigyan ka ng dominion spirit to overcome, to rule over every circumstances sa buhay mo. Lagi mong tatandaan yan. Lalo sa panahong ito, marami kang pagsubok, maraming dadaan ng temptation, maraming kang dadaan ng iba't ibang klase ng mga pangyayari sa buhay. Huwag mo nang pagtakhan yan, mas palupit ng palupit yan. Pero okay lang, hamunin mo yan. Hindi dapat sila nag-i-enjoy sa'yo, dapat ikaw nag-i-enjoy sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga pangyayari sa mundong ito. Hindi ang mundong ito nag-i-enjoy sa atin. Tayo ang dapat, hallelujah, ang nag-rule sa mga yan. Amen? Hallelujah. Now, here we go. Yung pangalawa is sheep nation. Alam nating lahat na ang Pilipinas is a sheep nation dahil po sa minahal natin ang bansang Israel. Nag-aalaga tayo ng mga Israelites, sa mga Jewish people. At mayroon pong prophecy sa Biblia, sa Isaiah, na may papanganak mga isang bansa sa loob ng isang araw. Opo, pwede. At nangyari na ipanganak nga noong 1948 ba yun? Anong year yun? Na, Hindi. 48 yata yun nung nagkaroon ng botohan sa United Nations kung tatanggapin bang Israel na isang legitimate na bansa para maging kasali sa United Nations. At nagkaroon ng tie, subalit ang Pilipinas ay nagsabi na yes for Israel. So ginamit tayo ng Lord para iboto at maging legit na kasapi sa United Nations bilang isang bansa ang Israel. That's why those who love Israel will be loved by God. Yan ay promise ng Lord kay Abraham pati, na all the nations shall be blessed because of you. Hallelujah. Kaya po bilang mga Gentiles nation, mga Gentiles, tayo po ay napagpala ng Diyos because of Abraham, the father of faith, but the author of faith is Jesus Christ. Okay? The author and the finisher of our faith. Kaya po tinawag tayong sheep nation. Ang pinakamalupit dito, pinakatindi, shortcutting ko ng konti. Tinanggap natin si Kristo na hari. Tinanggap natin bilang Messiah, bilang Christ, bilang Son of God, bilang
yung kanyang mensahe ng kaharian ng Diyos, tinanggap natin, na hindi tinanggap ng Israel. Understanding the John 1:12, kasi ang John 1:12 po kasi, ay naging talamak na lang, pero walang understanding po ang mga tao. Tinwist nila yung pagtanggap kay Jesus at paniniwala kay Jesus. Sabi ng John 1:12, di ba? But as many as receive Him, to them He gave them power to become sons of God, even to them that believe on His name. But the problem is, hindi nila binasa yung verse 11. He came unto His own, and His own receive it Him not. Siya'y pumarito sa kanyang sariling bayan, at siya hindi tinanggap ng kanyang sarili. Kaya po, kaya pagdating sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, ibinigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Dapat maintindihan natin ito, bakit tayo blessed. Kasi hindi tinanggap ng mga Jewish people yung pagiging son of God, yung pagkakatawang tao niya, yung pagiging Kristo niya. Ang pinakamalapit dito, yung kanyang mensahe ng kaharian ay hindi tinanggap. Alam niyo yun? Kaya po, ang lahat ng tumanggap sa kanya, ang niwala sa mensahe ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ang problema po kasi natin, nadoktrinahan lang tayo na anak ka ng Diyos kasi tinanggap mo na sa Jesus. Pero wala silang encounter sa resurrected Christ. Wala silang personal encounter sa word of the kingdom. Wala silang encounter sa totoong gospel. Wala silang totoong encounter sa Holy Spirit. Wala silang encounter sa Abba Father, intimacy. No, nadoktrinahan lang. Katulad ng mga Manalo, di ba? Dinodoktrinahan. Lahat ng reliyon, mayroong doktrinang pangkaligtasan. Iba-ibang klase ng kaligtasan ng kanilang doktrina. Pero itong kaharian ng Diyos, hallelujah, si Jesus nga, hindi nga nag-preach ng salvation, pinitch sa kingdom. Kasi sa kingdom, andun ang salvation, andun ang grace, andun ang lahat ng pangailangan ng tao, andun ang provision, andun ang signs, wonders, and miracles, andun ang healing, andun ang restoration, andun lahat. Kaya pag binigay, sabi sa Matthew chapter 9, verse 35, sa Matthew 9:35, di ba? When He saw the crowd, He moved with compassion on them. Jesus went about all the cities and preaching the gospel of the kingdom and teaching in their synagogue. So ano nangyari? And healing all manners of sickness. And when He saw the crowd, and preaching the gospel of the kingdom, sabi, and when He saw the crowd, He moved with compassion on them because katulad sila ng isang tupa na walang pastor. Kaya dapat understanding the John 1:12. Ang sekreto po rito ay nasa John 11 at 13. Kasi ang ginawa natin, sinurkat natin yung 12. Sino bang hindi tatanggap kay Jesus? Ay lalo na kapag may problema, pero pag wala ng problema, hindi na tatanggap kay Lord. Diba? Dapat naintindihan nila yung pagiging Lord ni Lord, pagiging Christ ni Christ. Yun ang sekreto, understanding John 1:12. Hallelujah. Sharabahandala, sikarabahanda. Ilang minuto na lang? 15, okay. Itutuon ko lang. So that's why tayo po ngayon, tinanggap natin, ang mensahe ng kaharian ay nasa Pilipinas. Yes. Amen. Nasa Pilipinas na. Kaya po, naisulat ko yung, the Philippines is a kingdom worshiping and praying nation. Ito na po. Maya-maya nakita ko ang isang mapa ng Pilipinas na gumagalaw. Mamaya nung gumagalaw siya, biglang lumuhod naging tao na nakaganon ho at sumasamba sa Diyos. At nung siya nagpakumbaba at lumuhod, sabi ng nakita ko, bumuka ang kalangitan at lumabas ang isang trono at yung glory ng trono ng Diyos nag-reflect sa Pilipinas. Hallelujah. At alam niyo po ang nangyari? Ang Pilipinas ay nagliwanag. The glory of the King, the radiance of the King, the glory of the Lord and King ay nag-reflect sa Pilipinas. At alam nyo nangyari, ang buong Pilipinas ay naging gold. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Merong isang prophet, merong mga missionary, pag nagpupunta raw sila dito sa Pilipinas, tingin kayo sa akin, ang tingin nila sa Pilipinas ay kulay yellow, kulay gold. Yun ay glory ng God. Gusto lang tayong dayain ng demonyo sa mga pangyayari sa nakikita. Huwag kayong maniwala sa nakikita. Mas totoo ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa nakikita. Open the eyes of your understanding. Mag-pray ka kay Lord, Lord, I declare seeing eyes and hearing ears. So ano nangyari? Pagkatapos, di ba sabi nga, nagpakumbaba, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins and heal their land. Ang hilig-hilig natin itong mag-preach ng transformation,
Di ba? Lahat ng mga sa body of Christ, lahat transformation ang target. Ang layo pa po ng transformation. Ang kailangan muna magpakumbaba. Character muna. Dying to self. Hallelujah. Kaya po, alam mo, sabi ng Panginoon, ito, wag ko kayo ma-offend sa akin. Uulit-ulitin ko ito, kahit marami na nakapakinig nito. Alam niyo po ba yung pag-isahin mong laman aming puso? Alam mo nga sa G. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming bayan. Nagsusumamo, ganito yan. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Time na yan, ay alas, siguro mag-alauna na ng madaling araw. Yan ang kwento niyan. Tapos na akong manalangin, bigla akong iyak ng iyak. Sabi ko, ba't ako umiyak, Lord? Di naman ako emotional. Maya biglang sabi, Lord, pray for the Philippines. Pray for dying for the Philippines. Wag na ho tayo mag-pray muna ng healing. Pray for dying. Dying to ourselves. Dying to our pride. Dying to our greediness. Dying to our covetousness. Ang kailangan natin, kamatayan sa sarili. Madali po ang healing ng Lord kung tayo po lahat ay magpapakumbaba. Tama na yung pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi, pagkakasiraan. Hindi ho yan kultura ng kaharian. Yan ay kultura ng kadiliman. Pag i-chismis mo yung kapatid, chismis mo sino man tao na kahit kayo totoo hindi, kahit ang mga kandidato. Alam na ni Lord kung sino panalo, alam na ni Lord kung sino presidente, alam na ni Lord yan. Huwag na tayong mangutya, huwag na tayong magtalo-talo pa. Mayroon ng presidente ang Pilipinas. Ang kailangan mo na lang ay manalangin at bumoto ng maayos. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Amen? So gumalaw ng ganon at lumuhod. Alam niyo po, biglang naging gold ang buong Pilipinas. At nung naging gold ang buong Pilipinas, biglang sumabog. Grabe, dalawang pagsabog yung nakita ko. Pagsabog niya, liwanag na liwanag. At kahit saan siya pumunta, nagliliwanag. Maya-maya, sabi ko, Lord, ano yun? Yung sumabog na yun, na pagsabog na yun. Maya-maya, yung mapa ng Pilipinas nag-form ng D at saka H. At parang may kamay na sumulat na, ano po yung D at saka H? Mamaya nabuo yung sulat na yun, Dominion Holder. Ibig sabihin, Kingdom Holder. Tayo po'y tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Napakayaman ng Pilipinas. Hallelujah. Come on! Mag-amin kayo at mag-comment sa inyong comment section. Grabe kung naniniwala ka. Kung hindi ka naniniwala, pwede ka nang gumawa ng sarili mong bansa. Kailangan natin itong vision na ito. So ano nangyari? Paano mangyayari ang bansang ito yung magiging Dominion Holder, Lord? Ito ang sabi ng Lord. Sabihin mo sa katawan ni Kristo, mamatay sila sa kanilang sarili. Don't pray for healing. Pray for dying. Antindi, no? Bakit? Sinabi sa akin, pinalala niya sa akin si Lazarus, kaibigan. Alam niyo, ang Pilipinas si kaibigan ng Lord. Si Lazarus. Hindi niya dinalaw nung may sakit, pero nung patay at saka niya pinuntahan. Grabe, no? Kaya pagka walang dumadalaw sa'yo pag may sakit, huwag kang mag-alala. Alam ni Lord din nangyayari sa buhay mo. Magpakalaki ka sa Panginoon at sa pangyari ng kanyang kakasan. So, nung pinuntahan niya at kanya binuhay, ganyan ang gagawin ng Panginoon sa bansang ito. So, kung disiplinahin na lang ang bansang ito, so be it. Kung mayroong mga paglimiglig, kung mayroong mga shakening, mayroong mga bagay na pagtutuwid, pagdidisiplina, so be it. Ang mahalaga, matupad ang pangarap ng Diyos sa ating bansa. So, ano pong gagawin namin, Panginoon? Pray for dying. Repent for covetousness, greediness, sabi ng Lord, at sa pagkakanya-kanya. Yung kanilang pinanalangin ko. At pagkatapos sabi, Lord, preach the kingdom of God. Paano ko gagawin ito, Lord? Hallelujah. Nagkaroon ng School of Advancing the Kingdom of God. Hanggang sa i-share ko na yung message ng Kingdom kung sa lugar. Una sa family ko, sa church, sa ibang lugar, sa kapitbahay, sa mga kaibigan kong pastor. Hanggang sa kumalat na kumalat. Grabe yung Panginoon talaga. And then ginawa ko, tinawag yung anak ko si Casey. Casey, isulat mo nga ito nakita ko. The Philippines, ito na po. The Philippines is a kingdom, worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, and mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God our Father. Huwag mo kayo masasaktan sa akin. Hanggat hindi mo pa na-preach ang na-preach si Jesus Christ, the gospel of the kingdom, wala ka pang mensaheng dala. Billions of money, trillions of dollars, ang daming buhay ang nawala sa maling mensahe. Let us preach, but Jesus preach. Jesus' passion is our passion. The kingdom of God, Acts 1:3. Jesus' message is our message. Luke 4:43. Jesus' vision is our vision. Revelation 11:15. Jesus' mission statement is our mission statement. Luke 4:43.
and Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. Jesus' culture is our culture. Hanggat ang Espiritu ng Diyos hindi nagtitake sa buhay natin, wala tayong kultura ng kaharian, because ang nagdadala po ng kultura ng kaharian ng langit dito sa lupa ay ang Holy Spirit na titira sa ating mga buhay. At ma-impluensya natin ang ibang tao hanggang ang earth na ito, the whole earth is full of His glory. Hallelujah, because we are the manifested glory of God. So yun po ang gusto ng Lord. Philippines is a kingdom worshiping and praying nation. Hanggat hindi tayo namamatay sa sarili natin, hindi po talaga magmamanifest ang glory ni God sa buhay natin. Kaya po meron tayong hindi pinagdadaan ng dikdikan, pruning sa buhay natin, upang tayo ay maging mabango, maging maganda sa harapan ng Lord, hindi lang maging anak, kundi maging bride ni Christ. And are you ready for that? So pagka may dumadating sa atin na mga bagay na pagdisiplina sa atin ng Lord, hayaan natin tanggapin natin. Ang mahalaga ay matuto tayo sa makibahagi tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. Ay sa Hebrews 12:6 na sinidisiplina ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Mahal po na Diyos ang bansang Pilipinas. Huwag na tayo magtalo-talo kung sinong presidente. Kahit na sino maging presidente, basta si Lord ang hari, kaya niyang baguhin ang isip katulad ng isang ilog na kaya niyang ibawi sa kanyang naisin. Ang sikreto po dito ay mga mananampalataya. Let's pray for the peace and honest election sa ating bansa. Maghari ka. Ito po last song natin, maghari ka. Hallelujah. Maghari ka, maghari ka, O Diyos sa Pilipinas. Maghari ka, maghari ka, Panginoon, sa aming bayan. Mapasa amin ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban. Dito sa lupa, gaya ng sa langit, maghari ka ng lubusan, maghari ka. Bert, abot nga ng ano yan. Diyos, aming amang mapangyarihan sa lahat. Ang bansang Pilipinas ay isang bansa na luluhod at magsasabing ikaw ang Panginoon. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, ang lahat ng mga Pilipino kikilalanin si Kristo na Hari at Panginoon at ng iyong kaharian. Let your kingdom come, your will be done. The ultimate solution sa bansang ito is the kingdom of God and His righteousness. We declare, Father God, mula sa Malacanang, mula sa judiciary system, legislative, Lord, ILG, sa sandatahang lakas ng Pilipinas, at sa bawat sangay ng aming bansa, maghari ka. Hallelujah. Salamat po at higit sa lahat, ang iyong iglesia na mamatay sa sarili, mamatay sa aming mga desire, kundi mamatay kami sa aming agenda, kundi ang agenda namin ng kaharian mong siyang masulot at ganap. Salamat po, Panginoon, yan ang aming dalangin sa oras ito, that the Philippines will become a righteous nation, a blessed nation, a sheep nation, a righteous nation belongs to God. The Philippines is a kingdom worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, and mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God our Father. Thank you, Abba. Tanging sa iyo ang kaharian. Tanging sa iyo ang kapangyarihan. Tanging sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday, God bless you. More kingdom blessing and favor sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nakatunghay, nakakonect, at lahat po ng mga naka-subscribe, at lahat po ng mga kapatid namin na nakasubaybay sa Abba Father, at sa every Sunday po, God bless you more and more with the knowledge of the kingdom and with the understanding of the kingdom and wisdom of the kingdom of God. Salamat sa inyong buhay. Ugaling makinig lagi sa tinig ng karan ng Diyos. Amen. Ito po ang inyong kapatid, Pastor Luis Boy Baldomara, na nagsasabing kasama natin ng Diyos. Smile, you look so beautiful. Nothing is impossible with God. Hallelujah. Kasama natin ng Diyos. Ito natin last song. Come on! Let's celebrate! Kasama natin ng Diyos. Di ako makakamiba. Di ako babalisan. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan mo lang sa ito. Dumaan man ako sa hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa ako hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba.
natin ang Diyos. Come on, sige! Dumaan ako sa ilog! Dumaan ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan ako sa ilog, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako makakababa, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Woo! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kahit saan pumunta, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Mag-comment. Last na mag-comment habang tinitugtog ni David ng ating team song na Smile. Mag-comment po kayo sa word of appreciation sa Lord. Sa tinanggapin yung pagpapala, tanggapin nyo na lahat ng desire ng inyong puso. Hindi ka pa nagsasalita, iniisip mo palang kaya ng Lord sa iyo. Amen. God bless you. To God be the glory. Woo! Palapakan natin ang Panginoon. Glory!